Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, Lord. Nakilala mo kami. Alam mo ang aming mga iniisip. Alam mo, Panginoon, yung desire ng heart namin. Kilala mo kami by our names, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo. Tunay nga, Panginoon, na walang makakahigit sa inyong ginawa, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming buhay. Tunay nga na dakila ka sa lahat. Dakila ka sa lahat, Panginoon.
Panginoon. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. Amazing love. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. Let's sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sick. Yes, you are. God, you're so good. You're so good, Lord. Oh, God, you're
the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Good. We declare your goodness, O Lord. Napahabuti mo, Panginoon. You're so good to me. Say, He cares for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. Say, God answers prayer. Oh, God answers prayer. Oh, God answers prayer. Oh, God answers prayer. He's so good to me. So I cause he's so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. Yes, you are, Lord. You're so good, Lord. Oh God, you're so good. You're so good to me. Let's sing, God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Yes, you're good, Lord. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Let's declare the goodness of our God. You're so good. You're so good to me. Hallelujah. So good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Tunay nga na napahabuti mo. Napahabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness, Lord.
Salamat, Lord, na kami yung minahal mo. Nakikita namin sa aming buhay yung patuloy na kabutihan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagiging mabuti sa aming pamilya, sa pagiging mabuti sa aming buhay, sa aming mga trabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang ginawa sa buong linggo, ang katagumpayan na pinaranas niya sa inyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na dakila ka sa lahat. Ika'y karapat-dapat na purihin. Wala kang katulad, O Diyos. Salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo binibigo, Panginoon. Natapat ka sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Dakila ka. Ika'y karapat dapat na purihin. Ika'y karapat dapat na sambahin sa iyong trono. Panginoon, turuan mo ang aming mga puso paano sumamba sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Karapat dapat kang purihin at sambahin. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami iyong tinawag, na kami iyong pinili, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Kilala mo kami, Panginoon. Dinggin mo ang aming mga tinig. Hallelujah!
karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Amen. Sinong nagagalak ngayong araw? Parang hina naman. Sinong nagagalak ngayong araw? Tama yan. Dapat magalak tayo kasi napagtagumpayan natin yung prayer and fasting. Amen! Napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Lord, patuloy namin ikaw pinupurit, pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat ikaw'y mabuti at karapat dapat na purihin sa iyong trono. Hallelujah! Let's sing, God, you're so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. Yes, Lord. Tunay nga na napakabuti mo. Kaya Lord, patuloy namin dinedeklara na ang kabutihan mo sa aming buhay ay mangyari. Salamat. You are good and all the time, and all the time. You are good, you are good, and all the time, and all the time. You are good, you are good, and all the time, and all the time. You are good, you are good, and all the time, and all the time. You are good. Let's sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth. Napakabuti mo, Panginoon. 'Cause Lord, you are good. Lord, you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we
aming buhay. Salamat, Lord, sa katagumpayan. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Tunay nga na we acknowledge that you are good, that you are great and amazing God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na kami nakakasamba, nakakalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. And right now, Lord, patuloy namin idinideklara sa iyo ang aming gawain. Pinagkakatiwala ang aming gawain sa oras na ito. At dalangin namin, nabuksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Magkaroon kami ng matinding pagkaunawa sa inyo at marinig ang iyong tinig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na naririto ka at kami yung sinasamahan, Panginoon. Maluwalhati ka sa iyong trono. Naway napangiti ka namin, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagpuri sa inyo, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ng pasasalamat at pagluwalhati sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Ayan. Ayan. Pag-pray po natin ang ating offering. Ang tithes and offering po natin. Ayan. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga mabuti ka, Panginoon. Dakila ka, banal, Panginoon. Ikaw nga po, Lord, yung sa'yo nang gagaling ang lahat, Panginoon, ang meron kami. Ang bawat trabaho, ang bawat lakas, Panginoon. Dalangin namin, palain niyo po ang aming mga tithes and offering. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niyo po ang bawat pangangailangan. At sa'yo namin ito, Panginoon, binibigay. Pinagkakaloob, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa'yo. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang magpo-provide, Lord, sa bawat pangangailangan, sa bawat bayarin, sa bawat gastusin, Panginoon. Salamat, Lord. At sa aming pagsunod, patuloy niyo po kaming pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Patuloy kang madakila, Panginoon, sa bawat trabaho na meron ang bawat isa, sa bawat business, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, ang bawat source of income, Panginoon. Patuloy niyo po pagpalain. Sa iyo po namin ito binibigay, pinagkakatiwala, Panginoon. Maging sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain sila, Panginoon. Salamat, Lord. At tunay nga na patuloy kang may taas, madakila, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Sa mga hindi pa makapagbigay, Lord, kayo, Lord, ang patuloy na magpala rin, Panginoon. At nang sa gayon, Panginoon, ay makapagbigay kami. Salamat, Lord. Tunay nga na ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay inaasa namin sa inyo. Salamat, Lord. Patuloy kang madakila at mataas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, oh God. Amen. Purihin ng Panginoon sa katatapos na 7 araw na ayuno at panalangin, and according sa aming observation, itong taong ito, 2026, yung pinakamaraming nag-participate sa prayer and fasting. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Yung malakas po, malakas para kay Lord. Amen. Thank you, oh God. At marahil yung iba na sa bahay ay nakijoin with us, doon hindi natin alam. Thank you, oh God. At kahapon po yung pinakahuli. Ngayon po, announcement lamang po dahil in-announce natin na may Bible Month celebration sa JFT today. Noong last Sunday, na-announce po yan. Pero all of the sudden, na-postponed. Nung pagpasok nung weekdays, na-postponed dahil po may kasabay na parada ng isang, sabihin natin, malaking relihiyon. And then, baka nga mamaya dyan, marinig natin yung pagpunta nila. Alam ko, dadaan din sila dyan eh. Kasi napakalaki ng kanilang simbahan dyan sa itaas. So, sa may dyan, sa may, kung ano din yata yung pangalan ng lugar, yun din ang pangalan ng kanilang simbahan. So, sarado yung mga kalsada daw. Kaya, wala na nga tayong motorcade, kung isasarado pa yung kalsada, so paano na?
do pinahintutan tayo sa JFD, dapat today. At kung tutusin, dapat next Sunday pa yon, pero mukhang may ako pa sa JFD. So, to make the long story short, this announcement, wala po ngayong JFD celebration ng Bible Month, kundi bagkos na usad ng gusto pumasok sa buwan ng Pebrero. So, the first Sunday po. Ganun pa rin po, walang motorcade, pero may celebration dahil di tayo papayag na hindi natin ipagdiwang ang buwan ng Biblia. Amen? Lalo't ito po yung ordinansa na. Ordinansa na po ito. Nakapasok na sa gobyerno natin ito yung mga batas, no? Ordinansa po ito. Alas 10 pa rin po ng hapon. At mamaya po, dahil sa walang Bible Month celebration sa JFD today, ay ang ating mga manggagawa, kung kayo po ay nasa MB, the Masters Builders, kung kabilang kayo doon, hindi na dito usapan kung ikay officers as long kabilang ka doon. Kung ikaw ay WOW o YYP, or nasa kids ministry, or nasa worship team, ano po, ushering, actually yan, mga binaba ko po yung mga department ministry or mga ministries na meron po tayo sa church. And of course, yung harvesters. Mamaya po after the second service ay meron po tayong first general meeting with Pastor Leo. So ngayon po iyan. Actually, na-announce ko na po ito during the prayer and fasting. At wag di naman tayo dapat na huminto sa pagsa-celebrate ng buwan ng Biblia sa buwan ng Enero. Tuloy pa rin po yung mga local by local churches na celebration. Actually, sa last Sunday, that will be January 25, meron po tayong locally in our church na tinatawag na Bible Month Family Fun Day. I hope, ayan, Family Bible Month Fun Day. So January 25 po yan. May mga games po tayo, of course, may mga prizes. At maganda po magaganap dyan. Parang continuation po yan ng Family Day noong December. But this time, ang sentro po ng Family Day ay may kilaman sa buwan ng Biblia sa taong ito. So ang team po ng buwan ng Biblia sa taong ito ay The Word of God Brings Life. Tapos ano ibig sabihin ng life? Yung L is for, yan na, nakalimutan ko na yan. L is for love, I is for integrity, F is for faith, and E is for engagement. God's Word brings life to our hearts and to our homes. So mapapansin nyo nakalagay 2026 National Bible Month throughout the nation of the Philippines po yan. So kumbaga, isa sa mga spearheaded niyan ay yung Philippine Bible Society, ano po. At marami pang ibang mga nag-sponsor para itong pag-celebration ng kaganapan ng Biblia sa taong ito ay magkaroon ng katagumpayan. Ang Jesus Reigns actually, isa rin nagsusupport sa National Bible Month. Ulitin ko, na po yan, ordinansa na po yan sa batas natin na dapat ipinagdiriwang. Kaya nga, ipag-pray natin itong munisipyo ng San Mateo dahil dapat alam nila yan Kumbaga, dekada na po yung ginagawa at ang last Sunday ng kada Enero ay celebration ng Bible Month yan sa JFD Stadium, yung pinakamalaking stadium dito sa San Mateo. But sad to say, parang kailangan pumasok pa sa masisinang pakikipag-usap ang mga kapastoran. Samantalang noon, automatically na po yan. Na hindi yan pwedeng kahit na sabihin natin sabihin natin January, sabihin natin January 1, nagpabook ka na. Ano po next year? Next year, take note, January 1, halimbawa, 2026, nagpabook ka na for the next 2027 na magamit mo yung last Sunday ng Enero, hindi po ibibigay yon. Ganun po noon. Ngayon, nahihirapan. Hindi ganun kadali. Nagkakawendang-wendang ang mga scheduling ng munisipyo. To the point, ibinibigay nila pag may nauna. Samantalang automatically ay ang last Sunday, celebration niya ng Bible Month sa bayan ng San Mateo at ordinansa na yan sa buong Pilipinas. So, kaya naiiba ngayon yung mga scheduling natin. Kaya ipag-pray natin itong bayan ng San Mateo. Lanat, no wonder kung bakit ang isa sa mga, sabihin natin, deklarasyon ng mga kapastoran, pangusap ng Lord sa mga pastor na ang bayan ng San Mateo ay magiging lighthouse sa Rizal. Rizal, alam naman natin, iba't ibang lalawigan ang nakapaloob sa Rizal. Antipolo part ng Rizal, tama?
Cavite yata, part ng Rizal kung na magkakamali, no? So Cardona, ayan, ang daming part ng Rizal. So, tayo part ng Rizal din po. Ang di lang yata ang Laguna, ang pagkakaintindi ko. So, yan po. Kaya, nausad siya, tuloy pa rin, but this time, unang linggo na po ng February. Yan. So, siguro, sa media team, mamaya iayos, ilagay dyan, unang linggo na ng February, that will be February 1, magkakaroon po tayo ng celebration ng Buwan ng Biblia sa JFD. Alas 3 pa rin po ng hapon, at wala rin pong parada na. Amen? So I hope po ay naging malinaw yung ilang mga announcement ko po. Thank you, oh God. Let us pray. Aming Ama, not by might nor by power, but by your Holy Spirit na lahat po'y tagumpay. Ikaw po siyang may taas, ikaw po siyang maluwalhati. And as we study your word, Panginoon, ang iyong salita ay, sabi nga, ang mga bawat mga ngaral, wala pong personal o original na mensahe or outline. Lahat po nagmula po sa iyo. Inaral lamang po namin, di naman namin kung anong gusto mo ipangaral namin for us to be reminded, pero lahat po, ang lahat na ipinapangaral, nagmula sa iyo. Wala pong pwedeng mag-angkin, magsabing original ko yung mensahe. Lahat po, Panginoon Diyos, ay mula sa iyo. At ang nasa likod nito para mapaalalahanan muli kami na yung salita sa tulong at patnubay na yung Santong Espiritu na ito'y dalhin na buhay sa puso ng bawat isa. Ikaw po siyang may taas, Panginoon, at bigyan mo kami ng biyaya ng iyong kahabagan na may pamuhay po namin ng iyong salita. Sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po siyang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin, Lord. Amen. By the way, balikan ko lang yung January 25. One service lang po tayo, ha? Wala pong 7 o'clock. This coming Sunday na po yan. At ang service po mag-start sa second service na time 9. Nai-announce ko 8, pero sabi ni Pastor, gawin mong 9 kasi po potluck po tayo dyan. Let us bring our own lunch na sa ganun makabuelo po kayong makapaghanda na inyong babaunin. Kahit na simple lang na, kahit na lagi itlog lang yan at kanin, di ba? Ang mahalaga lang pagdating nyo dito ay hindi ka gugutumin pagdating ng lunch break. Amen? At di naman namin nahawakan ang time nyo. Kung gusto nyo nang umuwi, halimbawa, nasaksihan nyo ng ilang portion ng mga games, ay okay lang po yung walang problema po doon. Basta ang malaga, lahat tayo ay invited at lahat tayo hanggat maaari, kahit malang sulyap, sabi daw sulyap, lalo't maganda kung maiki-join ka din muna sa ilang mga games. Amen? Para na sa first time po natin gagawin po ito, actually first time po itong gagawin, na sa mga local churches katulad sa atin, ay magkakaroon ng tinatawag na Family Bible Month Fun Day. At di lang tayo, ulitin ko, di lang tayo yan all over San Mateo yan sa lahat na nakakaunawa ng kahalagahan ng Biblia na dapat ay kanilang pahalagahan at maituro sa bawat miyembro ng bawat local church. So, 9 o'clock ang service, that January 25, this Sunday na po yan, para na sa ganun nga daw, like what I said, ay makapaghanda po tayo ng ating babauning pang-lunch. At siguro yung merienda ay ang church na bahala doon. Dalhin tumakbo dyan ng mga pandesal na mainit. Amen? Thank you, oh God. Hallelujah. So, kamusta na po kayo throughout this week? Ito po nga aking isi-share. Sabi ko, Lord, anong isi-share ko? Ito yung isa sa mga prayer item na pumasok during the prayer and fasting. At gusto ko lang uling balikan ito dahil masasabi ko nga ito isa sa mga very challenging na sabi nga issue. Sabi ni Pastor tawag dito, observe or mag-gather kayo ng mga information regarding sa mga current issues. At sa amin, sa kapulungan ng Women of Worth ang naibigay ang family. So, sabi ko, nakakapanghinayang kung hindi natin uli ito mababalikan. Actually, hindi na po talaga ito bago. Pero ang salita ng Diyos ay lagi tayong pinapaalalahanan. Kaya nga, babalikan ko po muling una kong tanong pagdating sa pag-umpisa ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating mga buhay? Kamusta na po ang ating mga relasyon? Kamusta na po ba tayo talaga? Amen? So this morning, aral ko lang po muli yung na-share namin noong linggo, sa hapon po yung during the prayer and fasting.
Pero hindi po ito yung topic. Actually, ito po ay nasa diwa ng panalangin. Pero parang topic ng lumalabas. At higit sa lahat, it's more than a topic. Kasi kailangan natin to eh. Kailangan natin ito. So sabi nga, may tinatawag na family current issues or challenging situation. Yan. May tinatawag na mga pamilyang mga usapin, mga talagang pipigain ka para ito ay mapagtagumpayan mo. So, hindi may iwasan, may mga issue. May mga challenging situation. Sabi nga ng iba, problema pa nga kung minsan. At kapag hindi natin ito napaghandaan, hindi natin ito na-overcome, malaki ang idudulot nitong problema. And since my topic this morning has something to do with family, kung ano ang merong pamilya, kung ano ang meron tayong pamilya, magre-reflect din ito kung anong klaseng bansa meron tayo. At kung anong merong pamilya tayo, yun po yung kakaharapin ng bawat sambahan na bigat. Pero hindi ibig sabihin na burden ng family, no. Sabihin yun yung bigat bilang sambahan. Of course, alam natin wag na tayong lumayo sa mga born-again churches, ang laging unang layunin diyan ay talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Yung unang pagbabago naganap, na nagkaroon tayo ng eternal life nung nakilala natin si Jesus. Pagbabago yon kasi hindi ka lang pang mundo, di ba? Kundi sigurado ka na habang nasa mundo ka, may eternal life ka. At habang nasa mundo pa tayo, may mga bagay pang dapat na malakaran natin. At ang pamilya ay napakalapit sa puso ng Diyos. Actually, yan ang nasa puso ng Diyos. Kasi ang unang pamilya nga ay naganap sa Garden of Eden, kay Adan at kay Eva. At dito usapan kung may anak kayo. Basta ang pinagsama ng dakilang Diyos ay wag paghiwalayin. Kung titingnan natin kagandahan ng picture na pagsasarawan sa Garden of Eden, ang kalang magulang, of course, ang magulang natin talaga ay ang dakilang manilika, ang Diyos Ama. So nakatanghod siya sa kanyang mga anak na nilikha nung panahon sa Garden of Eden, si Adan at si Eva. So pamilya, napakalapit. Yan ay talagang nasa puso ng Diyos, pamilya. Kaya nung masira yung relasyong ito, ay doon na pumasok yung kaguluhan. No? Now, may 3 puntos lamang po ako. Unahin ko na po yung point number 3, yung dulo. Ba't nga ba may mga issue ito? Bakit nga ba challenging situation ito? Bakit nga ba mayroong kaguluhan sa pamilya? Alam niyo po, ang point number 3 ko, una, pag itong nawala, respect for one another, yan. Pag nawala yung respect for one another, respeto sa bawat isa, diyan papasok na nagkakawendang-wendang na tayo. Na kahit na ang bata nga, kailangan mo irespeto rin bilang bata. Alam niyo po ba yon? Hindi ka amot bata siya, bata ka pa. Diba? Sabi sa Efesos 5, beginning verse 21 hanggang 29, sabi dito, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Number 1 na yan, na sinabi kaagad, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. At alam natin, submission na tinatawag, nakapalob ito sa respect, sa respetohan. Now, inuna yung babae. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na ulo ng iglesia ng kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat din magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Now, sabi dito sa point number 3, inunok ko yung pinakadulo, respect one another. So yung mga babae, no, ay binabaan ng utos na kailangan magpasakop sa kanilang mga
asawang lalaki. Take note ha, sa asawang lalaki nyo lang ha, hindi sa lahat ng asawa yan ha. Pag ininaw lang po ha, ay kakaroon tayo ng problema dito eh. Si Mrs. lahat na lang ng husband nung nag-submit, no? So, wow. So, sabi dito, submission of every wife to her husband. Very challenging to. Tama? Madali, mga babae? Hindi talaga, di ba? No, ako'y dalaga pa isa ito sa binigay ng Lord na pangusap sa puso ko. Masaop sa magiging asawa ko. Eh, lalo na't kung lumaki ka na, sabihin natin, dami mo na nakaharap sa buhay ng mga pagsubok eh. Tapos ay parang ikaw lang ang nakatayo doon. Wala ang naging katuwang. Tapos kayo mag-aasawa ka, biglang maiiba, di ba? Yung 40 mo. May katuwang ka, pero at the same time, ang command ng Lord ay magpasaop. Eh nung dalaga ako, kahit na nung believer pa ako, bago-bagong believer, ay hindi ko to naririnig. Lalo na nang believer ako. Tapos ngayon, naging believer ako, narinig ko. Kaya kasabi ka na iba, pag naging born again ka, daming utos. Pero kung tutusin, inyo yung dapat na hindi mo alam nung hindi ka pa born again. Kaya ka nagkakaroon ng problema. Ngayon, itong pagpapasakop na to, magiging madali lang pag gagawin mo sa Diyos. Pag hindi mo kasi ito gagawin sa Diyos, ang hirap eh. Hindi mo titignan yung asawa mo eh. Kahit na, sabihin natin, mas magaling ka pa. Sabihin natin sabihin natin, mas tamang idea mo. Sabihin natin, gawin na natin yung pinaka-climax o the max na nagiging problema. Ba't ang hirap magpasaot ng babae? Sabihin natin, mas nakikita mo na sa dulo noon, hindi magiging matagumpay, kundi pwedeng, kumbaga sa negosyo, pag tumaya ka, malulusaw. Pero, iba yung nakikita ng husband mo sa nakikita mo. So, saan kayo magtatagpo? At iyan ang pinagmumulan, ba't nagkakaroon ng gera? Kaya itong mga dalaga nating mga kababaihan, handa ba kayong mag-asawa? Diba? Minsan yung bibili ka lang ng sapatos, ay pwede pang panghimasukan. Bibili ka lang ng sapatos, panghimasukan pa.